Baka gusto nilang ma-restore yung mga budget na na-slash. Ganon. So, si BP Sara daw. Oo, La Union First District, ito, putang ina kayo, walang nangyayari dyan sa probinsya nyo. Ganito yung mga congressman nyo, eh. Magaling lang sa, kwentong barbero, magaling lang sa mga chismis. Dapat to sa, nagtatrabaho sa Chika Minute. Baka, yun ang niya, baka. Tinan mo logic, Tinan mo logic. Ibinisto daw ito ni Presidente Duterte. Itong issue na to, ibinisto daw niya para mabalik daw yung mga budget na tinanggal kay Inday Sara. Putang ina niyan. Maibalik yung budget na tinanggal kay Inday Sara. Sir, walang nadagdag kay Inday Sara. Nakita niyo yung report? Nakita niyo ba yung report, sir? Ha? Nakita niyo yung report. Ang report po, ganito. Wait, ay papakita ko, Tangina to si Ortega, saglit lang. Ito ang ipaliwanag mo kung tama ba, ha? Ortega, ito ipaliwanag mo kung tama ba. Office of the President, ang napag-usapan nyo, 10.4 billion lang. Ibig sabihin, ang proposal ng Office of the of the President, 10.4 billion. Pagdating sa inyo, pukinangina nyo, pagdating sa usapan ng dalawang sindikato, nadagdagan ng 5.4 billion. Putasan nyo dadalin yan. Eto yung Senado. Medyo kahit papaano, mas manipis-nipis pa mukha ng Senado. Dinagdagan lang nila pa merienda, 1.1 billion. Yung unang proposal nila na 12.8 billion. Mantakin mo, ito lang ang kailangan kong pera. Nagkwentuhan lang tayo. Nadagdagan ng 1.1 billion. Pero eto, punyeta. Ang galing mo magsalita, Paulo Ortega, na parang pagkalinis-linis mo. Ang budget nyo nang dapat 16.3 billion. Nung nag-usap na kayong dalawa ng Senado, nadagdagan kayo ng 17.3 billion. That's more than 100%. Tarantado ka. Kung hindi mo ba tinitingnan yung Office of the Vice President dito, 733 million, yun pa din yung inapprove ng BICAM, yun pa rin yung pinirmahan ni Bongbong Marcos. Ano sinasabi mo na kaya nila to pinag-uusapan para maibalik yung mga budget ni VP Sara Duterte? Paulo Ortega, hindi naman yan pera ni Vice President Duterte. Siguro, kaya ganyan ang ang logic mo, kasi yung House of Representative budget na 16.3 billion, nadadagdagan ng 17.3 billion. Siguro, kakatkungin nyo yan. Baka yan pera nyo. Kaya kung ariin mo yung pera ng taong bayan, parang inyo. Kasi sinasabi niya hindi, kaya siguro nag-iingay niya mag-ama. Gusto nilang maibalik yung budget na nakaltas kay BP Sara. Anak ng tinapay. Sinabi na nga ni Sara yan Kung magkano yung budget ko, kahit nga i-zero nyo, okay lang Kung magkano lang yung budget na ibigay nyo sa akin, okay lang. Magpe-perform kami according doon sa budget na ibibigay nyo. Nakipag-usap pa ba si Inday? Pinilit pa ba ni Inday? Anak ng tokwa naman yung twist mo, Paulo Ortega. Hindi ka mahiya sa sarili mo, House of Representatives, 16.3 billion, nadagdagan ng 100%. So parang dalawang Congress yung budget ng Congress ng 2 taon, kinuha nyo sa 1 taon. Kapal ng mukha mo, tapos sasabihin mo si BP Sara tsaka si Presidente Duterte gusto nilang bawiin yung nawalang pera as if naman kanila yun. Kahit na hindi mo ibigay yun sa kanila, si BP Sara will perform and will work accordingly. Tulad nyo naman siya sa inyo ng mga kawatan. Bakit yung tinatawag na mga kawatan? Tinatawag nyo rin si BP Sara na kawatan. Hindi ba kawatan ang tawag dyan? Ito hindi ito Ito ay galing ito sa post ni Sastro Gando Sasot. At ito po ay
Inano niya, sinamarize niya according doon sa nakita niya sa GAA. Diyan sa DBM website, which was taken down before. Nagkaroon ng error. So ayan nadagdagan lahat. Kapal naman ang mukha mo, sir, nasabihin na itong mga Duterte gusto lang nilang madagdagan. Ayan hindi ka magreklamo dyan. Humihingi kayo ng baon, dinoble nyo pa. Di kayo nahihiya sa mga balat ninyo, tapos kung makapagbintang kayo sa mga Duterte, akala nyo sobrang self-righteous nyo, sobrang mga santo ninyo, sobrang lilinis ninyo. Ano masasabi mo dyan? Na ito lang yung napag-usapan nyo, ito lang hinihingi yung budget, dinoble-doble nyo. Yan ang dapat na ipaliwanag nyo, hindi yung gumagawa ka ng chismis para kang si Boy Abunda Umitim-itim ka lang ng konti, ikaw na si Boy Abunda. Nagsalamin ka pa. Hindi porket nagsalamin ka, tumalino ka. Halatang halata yung plot twist mo dito. It's either galit ka lang talaga sa mga Duterte o malaki talaga ang patong sa'yo. Kaya siguro nakakapagsalita kayo ng ganyan. Ako nag-a-assume lang. Katulad nyo rin, nag-a-assume din kayo. Hindi naman siguro masama mag-assume din, di ba? Nag-a-assume nga kayo na baka ganito, baka ganyan. Yun din, assumption din namin. Baka naman magreklamo pa kayo dyan. We are just giving you the taste of your own medicine. Pwede kayo mag-accuse, pwede kayo mag-assume. Dapat yung mga nire-representan yung mga tao, pwede rin mag-accuse tsaka mag-assume. Diretso. Politics, it's really about politics. It's really about politics. Tangina, hindi politika yung pagnanakaw sa pera ng bayan. Politika ba yon, Ortega? Sa'yo o politika yon pag ninakawan ka ng bayan ng pera, pag nagnakaw kayo ng pera ng taong bayan tapos nagreklamo tao, sasabihin nyo politika? Tandaan ninyo si Duterte. Private citizen na yan. Nakita niya na may mali, kinall out niya. Sasabihin nyo politika? Bakit? Tumatakbo ba congressman si Duterte? Tumatakbo ba si Duterteng presidente? Tumatakbo siyang mayor kahit nga hindi makampanya, mananalo yan sa kanilang lugar. Hindi niya na kailangan mag-expose pa. Dahil kahit nakahiga yan, mananalo yan kahit sa ang lupalop ng bayang Pilipinas, tumakbo yan. Mananalo yan. So this is not about politics. This is about yung pagnanakaw ng mga nasa politika. Politika ang nakikitang dahilan kung bakit binabato ngayon ang aligasyon ang 2025 national. Politika ang nakikitang dahilan. Pucha, merong issue, sir. Bakit ba bulag kayo? Meron pong issue. Ang issue blanco, yung papeles na inaprubahan ninyo, walang mga presyo. Tapos biglang nagkaroon ng presyo. Sino ang naglagay ng presyo? Sino ang nagkaltas? Sino ang nagbawas? Yun ang gusto natin malaman. Anong politika dun? Ninanakaw nyo yung pera ng taong bayan tapos sasabihin mo, namumuliti ka lang mga yan. Ayan kalinaw-linaw, ipinakikita na nga sa inyo kung saan nagkakaroon ng problema. Anuhin nyo na lang, sasang-ayunan nyo na lang, unless kasapakat kayo sa pagnanakaw na yan. Kasabwat kayo dyan, kaya hindi ninyo sinisilip, pinagtatanggol nyo pa. National budget. Ayon kay House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega, naniniwala siyang layo ng usaping lumikha ng pagkakabaha-bahagi at Tangina, lumikha ng pagkakabaha-bahagi, kundi ka ba namang gago? Yung ginagawa niyo sa Kongreso, lumikha na yan ng pagkakabaha-bahagi. Binababoy niyo mga Duterte sa mga committee hearings ninyo. So yan, hindi yan lumilikha ng pagkakabaha-bahagi. So itong ginagawa ni Duterte, lumikha ng pagkakabaha-bahagi. Oo. Nagkaroon na ngayon ng division between yung mga korap na mga tao sa mga hindi korap. Division talaga, nagkaroon na ng bahagi. Magnanakaw at saka hindi magnanakaw. Saan ka nandoon, Ortega? Nandoon ka ba sa magnanakaw o doon sa hindi magnanakaw?